Samantala, mas malinaw at mas malawak ang suporta sa panukalang Anti-Political Dynasty Bill sa ikalawang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na ginanap sa UP Cebu. Habang isang residente ng Cebu City ang umani ng sigawan at palakpakan matapos sumigaw ng panawagang impeachment sa gitna ng consultation. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. There are three things that I want added into this law. Hindi napigilan ng 72 anyos na si Rob Fortuna ang kanyang saloobin habang ginaganap ang public consultation ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms sa University of the Philippines, Cebu. First of all, allow me to request the members of Congress here 2 words. Impeach her. Agad namang umalingaw-ngaw ang sigawan at palakpakan ng ilang nasa audience. Nilinaw pa nga ni Fortuna ang kanyang pahayag. I didn't say him, I said her. Hindi niya sinabi kung sino ito at hindi rin ito ang paksa ng pagdinig na nakatuon sa mga panukalang anti-political dynasty law. Matatandaan na kamakailan lang ay pinagtibay ng House Plenary ang rekomendasyon ng Committee on Justice na ibasura ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa insufficiency in substance. Habang inaabangan pa na mai-refer sa House Committee on Justice ang 4 na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin na sa Office of the Speaker. Sa kabila nito, nagbigay rin ng mga konkretong mungkahi si Fortuna hinggil sa anti-political dynasty bills. Congressman Cute, I'm sorry, I'm from Mandawi and I am sick of the continuity of names there. Bukod kay Fortuna, karamihan din ng mga estudyante at residente ng Cebu ang nagpahayag ng suporta sa House Bills 209 at 4784. 2 sa 24 na panukalang naglalayon na ipagbawal ang political dynasties. Sa sistemang ito, nagiging instrumento ang pampublikong opisina para sa pribadong yaman ng iilang mga pamilya. Ang konsultasyon ay pinangunahan ni Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adyong na chairman din ng Suffrage Committee. Ang Cebu ang itinuturing na pinaka-vote-rich province sa bansa na may 3.4 milyon na rehistradong botante noong May 2025 midterm elections. Sa gitna ng seryosong talakayan sa reforma ng halalan, tila naging patunay ang eksena na mainit pa rin ang pulso ng publiko pagdating sa usapin ng pananagutan at politika. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.